Kumain ka pa ng masarap. Kaya ba natin kumain ng ganyan sa perang kinikita natin? Kasalanan ko po ba kung wala tayong makain? Kayong kumain kung gusto nyo. Buti pa si ate. Ang sarap siguro ng buhay niyo dun. Sabi nga ayoko pong kumain. Aray! Naman eh! Simula ngayon, hindi na ako mag-uuwi ng pagkain nila. Anong oras ka ba papasok bukas? Utusan sana kita sa bangko. Hindi ko naman kailangan pumunta sa bangko eh. Uso na ang internet banking. Magkano at kanino? Mas kampante akong magdeposito ka mismo sa bangko kaysa pumindot sa computer. Lalo na kung sa Amerika ipapadala ang pera. Sa Amerika? Padadala niyo ng pera sa ate? Ipadala mo na ang lahat ng perang laman yan. Lahat to, ma? Sigurado kayo? Bakit? May problema siya? Sabihin mo, bumili siya ng mga muebles. Kasi, ikakasal na siya. O ano? Ikakasal? Mayaman ba? Ilan taon na? Koreano po ba o Amerikano? Tinanong niyo ba kung anong trabaho? Ano ba naman, ma? Sagutin niyo mga tanong ko. Kailan ang kasal? Imbitado po ba tayo? Ano ka ba? Hindi tayo pwedeng magpunta doon. Mag-text kayo kapag nasa labas tayo. Nag-aaral ang ate mo sa Amerika, kaya siguradong marunong siyang pumili ng asawa. Mapapahiya lang siya kapag nagpunta pa tayo doon. Bakit siya mapapahiya? Bakit niyo nasabi yon? Masipag at mabait daw yung lalaki. Ayaw ng ate mo na mawala pa siya. Huwag na tayong humiling na kung ano pa. At bakit po hindi? Mula nung umalis siya, napilitan ako na... Hindi na ako pupunta sa bangko. Pupuntahan ko siya. Sigurado kayo makukuha niya ang perang ipapadala niyo? Ako ang magdadala ng pera kay ate sa Amerika. May trabaho pa ako. Sige na po. Bilisan mo, naghihintay na yung mga customer. O, bilis ito, table 10. Ay, nako. Ayusin mo nga yan. O, ito, table 6 to, ha? O, ready na to. Excuse me. Ay, na-cancel na yun, na-cancel na yun. Yaan mo na yun. Okay, sandali, sandali. Kila, mami. Ang sipag mo, Iha. Nagtatrabaho kahit bakasyon. Hindi ka maalis. Gusto ko po sana. Saan? Basta sabihan mo lang ako bago ka umalis, ha? Ikakasal ang ate ko sa Amerika. Gusto ko po siyang puntahan Talaga? doon. Congratulations! Gaano ka ba katagal doon? Hindi na ako babalik. Bakit naman ganun? Kapag kinasal ang ate ko sa Amerika, ibig sabihin wala na siyang balak bumalik dito. At kapag hindi na po siya bumalik, habang buhay na ako maghuhugas ng pinggan at mag-aalaga sa mama ko. Parang sinadya ng tadhana na malungkot ang buhay ko. At hindi tama yon. Huwag mong sabihin yan. 18 years old ka pa lang. Bata ka pa. Kaya nga po, pupunta ako doon. Pangarap ko na yun nung maliit pa ako. Pinapalitan ko na ang pera nyo. Ibibigay ko ang lahat ng yan kay ate. Mas okay na rin po kasi na umatandang kahit na isa sa atin sa kasal niya. Tsaka nag-apply na po ako ng passport ko. 3 araw lang makukuha na.
Dumating po rito sa bahay ang dati niyang asawa kaninang umaga. Pasensya na po kayo, ma'am. Ano po ang gusto niyong kainin mamayang hapunan, ma'am? Huwag na po kayong magalit, ma'am. Hindi po kasi ako marunong mag-Ingles, ma'am. Pero sisikapin ko pong matuto. Kailangan kong tandaan to. Dry cleaning only. Ano po yan? Gagawa kayo ng bean powder? Sorry po, Mama. Babalikan ko kayo kapag mayaman na ako. Hintayin niyo lang ako, Ma. The one on the left. Maybe I should stay there na lang. Do you have to go? Hindi ba pwedeng siyang magpunta rito? Pwede naman. Just try sending him a wedding invitation. Para makita niya ang mother-in-law niya na nagpapakasal sa bago niyang lalaki. I know hindi mo gusto ang desisyon kong magpakasal. Pero hindi ako magmamakaawa sa'yo. It's because you know na hindi mo ako mapipilit. This is all just nonsense to me. Pwede naman kitang i-disown if you want. Para mawalan ako ng mana, ganon? Yun lang kasi ang paraan para mapilitan kang sumunod. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yon? You heard the rumors at nakita mo kung gaano siya ka-violent. Tell me, have you really fallen in love with him? Rachel, you! Hindi ka ba nahihiya kay Dad when you call me that? Gusto mo akong maging Rachel Choi. Mabuti at may fiancé ka na matatakbuhan mo. Napakasarap ng buhay mo, hindi ba? Give my best regards sa future son-in-law ko. She makes me so mad. Ang una kong naisip pagdating ko sa California, ang lugar kung saan ako in-exile. Makakakain na ako ng maraming almonds. Ang saya. Naisip ko rin na magrebelde, na magalit sa mundo, na ginagawa naman ang lahat ng tulad ko na anak sa labas. Pero sinunod ko na lang ang kuya ko. Wala akong ginawa, kundi mag-enjoy. At dahil doon, naka-alerto agad ang mga pulis pag nakikita nila ako. Center of attention ako sa school namin at naging expert na ako sa pagpapayak sa mom ko na naiwan sa Seoul. Somebody's calling. It was in the living room. Thanks, Rachel. You're not gonna answer it? It's been ringing for a while. No, I already know who's calling. It's my fiancée. She's either about to get on the plane, or could be on the plane, or already here. It's our engagement anniversary soon. You look like none of that's a good thing. No,
I always look this good. Huh, okay. What are you doing? Pack your stuff. You said it was your anniversary. I'm too lazy to celebrate. Oh, yeah! Woo! Everything you ever wanted is here in California. That's right, bro. Oh, yeah. Come on, man. Fist Fist bump. bump. Woo! Woohoo! Yeah! Yeah, man! Woo! Yeah! Huwag ka matatakot. Top 14 ka naman sa klase mo, di ba? Can I get the street map? Where is the subway station? Would you like people or... Hindi, parang mali yun.